Ma'am, parang hindi yata tugma ngayon ang direksyon natin. Kasi halimbawa, tsa-tsa, gumawa tayo ng tsa-tsa para sa pagpapaganda ng ating ekonomiya, para makahimok daw ng mga investor. Paano ka makakahimok ng mga investor kung ganito po ang pahayagan ng isang presidente? Kung ako ay isang negosyante, magdadalawang isip ako. May batuhan na ng ganito na mangyayari. So hindi ako sure kung baka hindi pa nga natapos yung aking negosyo na maitayo, magkakaroon na ng problema, nagkaroon ng tsa-tsa, tapos may mga ganitong mga pahayag po, ma'am. Tama ka dyan, Admara, yung instability ng institusyon ang critical sa Pilipinas. Kunyari ngayon, di ba, nakailan na siyang pag-ikot, parang 20 countries na yata, 20 trips na yata yun. So pag sinasabi mo na to enhance the investment climate, ano itong iniikot mo, yung bang amendments na yun ang request ng mga investors o ease of doing business? Kasi alam mo, yung tatlong provision na kanilang babaguhin at could result to better investment climate is basic education, advertising. Advertising, ang dami-daming hinganteng advertising firms ang nandito sa Pilipinas. Ang regional offices nila nandito o yung iba nasa Singapore. So, hindi ko alam ano yung additional money papasok dahil freeing up mo ang advertising or ang basic education. How can you even attract, ibig mong sabihin, ang eskwelahan na foreign papasok sa Pilipinas to do basic education? Parang policy concern yun sa usapin ng edukasyon. Ngayon, dun sa public services, napakasimple lang yan pwede mo utusan ng Solicitor General mo at sabihin yung Republic Act on Public Services na pending sa Supreme Court, baka pwedeng padaliin para ma-implement natin. Ang nagiging problema ko doon sa nasabi nila, na-implement ba ang amendment ng retail trade? Na-implement ba ang amendment ng investment law? Naayos ba ang implementation ng CREATE? Kasi may pending bill to amend the CREATE law. Itong mga ito ay panukalang batas na talagang magbibigay ng insentibo, whether tax or customs, sa mga investor. So bakit hindi tumutuloy? Bakit hindi na-actualize yung investment? Kasi may mga bagay-bagay na tinitingnan ng investor. Number one is ease of doing business. Number two, the stability, predictability, and certainty of policies. Yung sinabi ni Admar, tama yun. Biro mo kung ako ang investor, gusto kong pumasok sa Pilipinas, sandali lang, urong muna ako, tingnan ko muna itong charter change ko, anong mangyayari. Tsaka ma'am, nag-iikot din ang Pangulo kasi para daw makapangalap ng mga investment. So useless, same as useless pala yun. Oo, useless yun, Admar, kasi kunyari, nanggaling sa Germany, biglang gusto ng isang malaking higanteng negosyante na pumasok dito, biglang naparinig niya, ay sandali lang, magkakaroon pala ng gera. Diba? I mean, these are all mixed signals na pumapasok dyan sa naratibo ng Pilipinas. Oo, tayo ang pinaka mataas at na growth sa region, pero yung growth na yan has to be measured on a quarterly basis. So hindi ibig sabihin yung growth na yan ay pataas ng pataas. Yung growth na yan ay pwedeng bumaba kung ang mga policies natin ay hindi magkakatugma. So mahirap yun kasi tatanungin ng investor, are you planning to invest in the Philippines? In what investment areas? Tapos biglang narinig yung sagot dun sa Australian media. 'Di ba? Narinig yung presidente pala ng Pilipinas medyo may kahinaan at hindi makakakommit. 'Di ba? So these are all some total of reasons why sandali, maghintay muna ako. So anong hihintayin? With that charter change, hihintayin nila papasaba sa Senado. So na-delay. Okay, recess nila ngayon. Ang balik na niyan ay April na. Kung hihintayin nila yung charter change, hihintayin nila yung itong nangyayari sa South China Sea,
matatagalan yan. Perfect example, ang China used to be the number one tourist visitors of the Philippines. Hindi na ngayon. Ang trade natin sa China, mas mataas ang ating importation kisa sa exportation ng ating produkto. Which means, hindi mo kailangan maggera kung gusto tayong tikisin ng China. Trade lang, bagsak ang ekonomiya natin. So, yung mga ganyang mixed signals in order to be the lapdog of the United States in the country and globally, medyo hindi maganda yan. Kasi yung pagpapaikot sa kanya, dinala siya sa Australia, magkakaroon ng triumvirate meeting ang Japan, US at Pilipinas sa dadating na April, pupunta na naman siya sa US. I mean, all these signs, you're practically towing the line of the United States. Kung saan ako padalhin, I will talk about democracy, rule-based system. So parang ikaw yung nagiging mensahero ng Amerika. Sandali lang. Yes. May problema sa Pilipinas. Nagugutom tayo. Tama po, ma'am. Ma'am, masasabi ba natin na, si Carlo po ito, masasabi ba natin na lumala itong tensyon sa West Philippine Sea dahil kagagawan din natin? Self-inflicted po. Well, alam mo, Carlo, dalawang bagay, no? Una, madali naman tumawag na may rotational. Di ba? O magdadala kami ng supply. Tawag mo lang. Pwede ba? Free passage. Ang sinasabi nila, ba't kailangan ganun? Respeto lang. Di ba? Papadala kami. Yung pagpapadala, nakita naman natin ng optics. Malaking vapor ang China, maliit na vapor tayo. So, kung magkakasadsaran, sino maaalsan ng pintura? Yung malaki o yung maliit? Makikita natin in several videos na kinuna ng mga independent media sources, international sources, makikita mo kung sino yung lumalapit at sino yung bumubunggo. Pangatlo, yung Sierra Madre, supposedly rotational ng supply ng pagkain, siguro kaya nagkakabungguan kasi walang nagsasabi na yung Sierra Madre nakapako na yun sa seabed natin. Na meron na dong command center manned by the Americans. So, hindi nga tayo nagtatayo ng reclamation na ginagawa ng China at merong mga airstrip at lahat. Meron naman tayong Sierra Madre na kunyari ay sira-sirang vapor, pero technically sa loob, makikita mo it's a the complement of what needs to be a listening and seeing post. Oo. Ay naandon. So, kaya mahirap kasi both sides hindi naman nagsasabi ng totoo. Again, alam ko magiging negative na naman yung sasabihin. Pero kung gusto natin ng kapayapaan, ba't ba hindi mag-agree? Ito yung mga tools. Mag-agree tayo, o China, ito yung mga tools. O yung dun sa pangingisda, di ba nagawa yun ni President Duterte? Sinabi lang niya, pangisdain mo ang aking mangingisda. Inalaw naman ng China. So, nothing can be, there is no worst situation if both parties will talk. Yes. Yung sincere effort na pwede ba ito? Mag-agree kayo. Kung hindi kaya, yung sinasabi nga nila, yung agreement sa ASEAN, masyado daw pro-China. So, let's work. Yung sinabi naman ni Presidente, at several levels ginagawa niya. Kung at several levels ginagawa niya, why will you even mention an existential threat? Diba? Parang yung existential threat, doon na ako na-alarm. Kasi anything can be existential. Yes.